Bukod doon mga kababayan na nanalo si General Torre at decision na default, yeah, panalo, boxing match versus no-show Duterte, Baste. Ito mga kababayan, ang sabi ni Baste, hindi daw niya hinamon. Hindi daw hinamon ni Baste si Torre. Pakinggan niyo mga kababayan. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Diba? Hindi daw niya hinamon si General Torre. Hindi ka lang duwag, Baste. Sinungaling ka pa. Hindi daw niya hinamon si General Torre. Pag sure diha, suntukan na lang tayo, sabi mo. Tapos ngayon sabi mo, hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Yeah. Kung hindi ba naman tanga, hindi daw niya hinamon si General Torre. Ikaw nga nagsabing suntukan na lang tayo, putang ina, Baste. Hindi gawain ng totoong lalaki yan, putang ina mo. Diyos mio, Marimar. Hindi daw niya hinamon, ang sabi nga niya, ang dami mong satsat, suntukan na lang tayo. Di pinalagan ngayon ni General Torre. Anong sabi niya? Hindi kita hinamon, tanga. Palusot ng duwag yan. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Minaliit pa nga niya, di ba, Ma'am Jocelyn Para? Hinamon niya, minaliit pa niya. Na ngayon lang daw siya makasuntok ng unggoy. Tapos ngayon, nung pinalagan ka, sabi mo, hindi mo hinamon? Ano yun, Baste? Hindi mo kayang baguhin ang report, Baste? Hindi mo kayang baguhin ang video? So ano, nagsisinungaling ang video? Palibasa kasi gawain ng mga Duterte yan na magaling magmanipula. Alam nyo, hindi na ako magtaka. Bakit? Ang tatay niya noon, ang sabi, wag ganyan, wala akong sinabing adik si Marcos, mapapatay pa ako niyan. Tignan nyo si Baste, wala daw siyang sinabing hinamon niya si General Torre. Pakinggan nyo tatay niya. Digong. Eto para makita ninyo mga kababayan. Wala akong sinabi na gano'n. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. May drug addict tayo na presidente. If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw inawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. This the main that pero wala akong sinabi na pagpatayin ako ni Marcos yan. Takot pa naman ako mamatay yung tanda na ako. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Kita nyo? Pagkatapos mong sabihin may drug addict tayong presidente na bangag, nagkukukin, nagsasyabo, sabihin mo wala kang sinabi. Wag na kayo magtaka, mga kababayan. Bakit? Kung ano yung lumabas sa bunganga ni Digong, ganun talaga ang lalabas sa bunganga ng mga anak niya. Huwag kayong magalit sa akin, mga DDS. Kompletos recados dito. Kayang ibago yan. Hindi nyo kayang burahin yan kasi millions of thousands of libos ang nag-post niyan. So, huwag nyo sabihin AI na naman yan. Hindi pa usong AI. Hindi pa senador si Batong pangalawa niyan. Hindi pa nanalo si Bato niyan.
Wala pang AI at the time. Ito pa, oh. Wala akong sinabi na gano'n. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, Yeah, wala ko sinabing ganyan. So, ito. Ano to? Ito, balik You're natin. just as stupid as the journalist that asked you. Sinisipa niya yung journalist. Yeah. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Sinisipa niya yung reporter na nagtanong daw kay General Torre. Putragis na yan. Tignan ninyo, mga kababayan. Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto ninyo maging presidente sa Pilipinas? Ganyan ba ang gusto niyong angka na mamuno sa ating bansa, mga sinungaling? At may kasabihan nga tayo, ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Hindi Kaya ka nga pinagtawanan ni Katunying eh. Kasi sinungals ka. Sinungals. Grabe. Pinatakbo at pinakalat ni Basti ngayon na hindi daw siya naghamon. O, sabihin natin hindi naghamon. Ito pa, mga kababayan. Sunod. Isa pa. Basti, naghamon ulit. O sabihin na naman niya ito, hindi na naman siya naghamon. Miyerkules daw. Naghamon ulit ng boxing, Miyerkules. Harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Sagot. Well, hindi naman sa patol, There was a challenge made and I just saw an opportunity. Siyempre, pulis yung hinamon mo. Kung hindi ka papatulan ngayon ni General Torre, anong sasabihin mo? Duwag si General Torre. Ngayon pinatulan ka, ang sabihin mo, masyubis. Sabihin mo kasi, Baste, hanggang salita lang kayo. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Sige. Pero yun ang request ko. Hair follicle drug test for all. Hindi daw niya hinamon. Pero, may request siya. Hair follicle test. Ano yun? Hindi hinamon, tapos ngayon may request? May pa-request ka pa nga eh. May practice ka pa. Dapat daw ang kamay ni General Torre, pag nanuntok ganyan, sa taas, hindi daw sa baba. Hindi kasi sanay, hindi sanay si General Torre sa taas, magaling siya sa baba. Hindi katulad sa'yo, puro lang taas, hindi ka magaling sa baba. Kaya ka nga iniwan ni Ellen Adarna si General Torre magaling sa baba. Sabi niya, pag nagsunto ka, mag-ensayo kang mabuti. Kasi mapuruhan kita. Kapag mag-boxing ka, ang kamay mo sa taas. Pang-defense mo yan eh. Si General Torre magaling sa baba. Ikaw magaling, puro ka lang taas eh. Kaya ka iniwan ni Ellen. Ang gusto ni Ellen yung baba. Hindi yung taas, yung binubuhat siyang ganyan, tapos baba. Hindi yung puro ka taas, putang ina, tapos hindi ka pa nag-toothbrush, iiwan ka talaga. Magaling si General Torre sa baba. Tuturuan mo pa taas-taas, hindi ka nga sumipot. Kung tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD, ang veteran journalist na si Waldy Carbonell sa isang gunfight dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si FPRRD.
Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa Barilan. Matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa. November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte. Kung tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong Diba? Kita nyo? Like father, like son. Pareho sila, mga bahog bilat. Mga bayot. Pag sisipain ko yan, yung mga ICC na yan, pag pumunta yan dito sa aking bansa, inangkin pa niya. Pag sisipain ko yan, nung hinuli, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Tang ina. Mapahanga na sana ako eh. Kaso nawala. Putang ina. Hindi kayo miyembro ng X-Men. X-Men pa kayo, mga animal kayo. Barbie ka pala. Barbie Baste on the mix. So ito mga kababayan, sunod. Smeo Marimar. Ito na. Sa sobrang gigil ni Baste, sa sobrang galit ni Baste, pati si Boying Rimulya, dinamay